The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all of Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon came to hear him and to be healed of their diseases. And even those who were tormented by unclean spirits were cured. Everyone in the crowd sought to touch him, because power came forth from him, and he healed them all. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. When we are trusted, we bring out the best in us. Jesus did not only choose the disciples, he trusted them. And because of the trust, they were able to become the best that they can be. Ang isang magandang salita na ating marinig ay pag sinabihan ka ng, may tiwala ako sa iyo. Nagpapataba ng puso. Nagpapalakas ng loob. Pag sinabihan ka ng, may tiwala ako sa iyo, para bang gumagaan ng loob mo at lumalakas ang katawan mo, napatunayan mo na kaya ko to. Pinagkakatiwalaan ako eh. Patutunayan mong karapat-dapat ka ng tiwala. Kaya dahil sa tiwala na yan, ang mga taong pinili ni Jesus, sa simula ay karaniwang mga tao, wala masyadong mataas na pinag-aralan. Mga mangingisda, maniningil ng buwis, karaniwang tao, mahiyain, kinakabahan, nag-aalangan. Pero dahil sa tiwala ng Diyos, tiwala ni Jesus, they were transformed. They became brave, confident, and eloquent apostles. Dahil sa tiwala, nagbago sila at pinatunayan nila na kaya nila. Napakaganda na ikaw ay pagkatiwalaan. Pero hindi naman lahat ng taong pinagkakatiwalaan ginagamit ng wasto ang tiwala na binibigay sa kanila. May mga taong sinasayang at inaabuso ang tiwalang binibigay sa kanila. Kahit sa hanay ng mga apostoles na pinagkatiwalaan ni Jesus, may isa na naghudas. Inabuso ang tiwala. Kaya palagi ko nasaktan doon si Jesus. Alam nyo, kay tayo rin ay nasasaktan kapag yung ating pinagkatiwalaan ay sinira ang ating tiwala. Those who can hurt us the most are those people whom we trust the most. Sila may kakayahang manakit sa atin, makasakit sa atin ang taong ating pinagkatiwalaan. Sa iyong tiwala, it is very precious. Napakahalaga niyan eh. Parehang salamin eh. Parehang babasaging bagay eh. Pag nasira, pag nabasag yan, kahit na pagdugtong-dugtungin mo pa uli, pagdikit-dikitin mo pa uli, may lamat na eh. Mahirap ibalik ang tiwalang nawala.
Kaya ito'y magandang paalaala sa atin, no? Aminin natin o hindi, tayo rin ay nagkamali, nagkulang, nagkasala. At sinira din natin ang tiwala ng Diyos sa atin. At maaring sinira din natin ang tiwala ng mga taong nagmamahal sa atin. Nasaktan sila. At maaring tayo rin ay nasaktan sapagkat ayaw nating saktan ang damdamin ng mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa atin. Kaya ito yung magandang paalaala sa atin Ingatan natin ang tiwala. Ang tiwala na binigay ng Diyos sa atin. At ang tiwala na binibigay ng mga taong nagmamahal sa atin. We take good care of that precious gift of trust so that it will bring out the best in us and we will become the best that we can be.